Mayong hapon na itong tanan. Welcome sa atong afternoon service. Ug karon magpadayon ta mga igsoon sa people in the New Testament. 146 naning series sa atong people in the New Testament. Let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for the strength that you have given to us sa panahon sa panibahon sa hapon nga medyo makaduka ang oras pero naa ka sa among presensya, Lord, sa among kinabuhi, and thank you for giving us this strength to worship you, to honor you, and I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, Lord, to understand your message, and please prepare us also sa pag-obey sa mga principles nga imong itudlo namo, Lord, this afternoon. And once again, I ask you, Lord, please to empower me, to use me as I deliver your message, O God, that you will speak to us through me, O Lord, this afternoon. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Ipadayon nato mga kaigsunan ang the life of Martha. This is part number 2, the life of Martha. So si Martha, atong ma-remember ni siya gyud sa iyahang kugihan, pero dili ganahan maminaw. Monay kasagaran nato. Kasagarang lesson or message nga madunggan nato nga naay wali kabahin ni Martha, mao gyud ni siya ang makita mga igsoon. Now this time, ang atong iskutan sa parts kinabuhi ni Martha katong namatay si Lazarus. So sa diyang namatay si Lazarus, medyo nakuansa ni siya kanang mas naukay siya kay ni Mary. Kay si Mary, tuwa gyud naglingkod na siya sa usa ka lugar nga nagpaabot ni Christ. Unya wagi siya kahibaw nga niabot na si Christ, hangtod nga giingnan siya ni Martha nga nangita nimo si Jesus. Didto pa siya ni duol kang Jesus og nihilak. Ug nisulti sad siya nga kung naa pa lang ka, di ta to mamatay akong igsuon. So si Martha, siya gyud pirme makabantay sa mga kasikas sa palibot. Active ni si Martha, active mga igsuon. So naay good naay good side, naapoy bad side. No, kay kuan siya, dali kay siya muna siya og sanguine ba? Muna sanguine. So dakong possibility nga masipyat ang ingon ani nga klase nga tao. No, madali-dalion kaayo sa pagbuhi sa mga pulong. Dili mo huna usa, unya paspas mo trabaho sad nga di na siya kabantay nga unsay priority, unsay dili priority. All right? So puna natog tulo ka points kani kinabuhi ni Martha mga igsoon, and we are now in number 3. Her sorrow at death. Kinsay namatay ani? Si Lazarus. So letter A, grief at Lazarus passing. Martha mourned her brother's death, yet sought Jesus. Mura ba og nandoy siya ba nga naa pa lang to si Jesus, kung naa pa lang ingon na siya, vocal kay siya sa iyahang, dili lang kay sa iyang hunahuna o kasing-kasing, kundi klaro kayo sa iyahang response sa mga panghitabo. In John chapter 11, 17 to 20, ingon there is a Bible, then when Jesus came, he found that he had lain in the grave 4 days already. So gideclare na sa Bible daan nga 4 na kaadlaw nalubong na naman sa grave. Nalubong na si Lazarus for 4 days. It was verse number 18, now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off. 19, and many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. So makita nato diri mga kaigsunan, unsa sila kaguol. Unya, knowing nga kani si Lazarus, di ba, ni badlongon. Si Lazarus, dako kay siya kahimuan sa buluhaton sa Ginoo. Unya, kani nga managsuon mga igsuon, close kayo ni sila. Mo na nga, kung ma-feel na to, unsa kasakit ang kasing-kasing ni Martha aning panahona, including Mary, perting guula. So mo na daghan kayo mga brethren, mga kaigsuonan sa pagtuo, daghan kayo nag-visit dito sa ilang balay, ang ilang intention is to comfort.
Martha and Mary. In verse number 20, then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and meet him, but Mary sat still in the house. So kwahi kayo silang temperament. Pagkadungog niya, nana si Jesus. Dagan din siya. Kaya iya sugaton sa Jesus mga igsoon. So ingon ani si Martha, kuan siya kanang mixed emotion. Guol siya, pero maka-response gyapon si Mary, mura siya og melancholic ba? Melancholic or kaning tingali phlegmatic ni siya nga nagkaukay-ukay na ang pangitabo pero wag yapon. Naglingkod ra gyud si Mary didto. Guol sa ni si Mary kaayo kay suod lagi ni sila. Pero si Martha mga igsoon kaya niya nga dadon ang iyang kaugalingon nga makalihok-lihok gyapon ba. So nisugat gyud siya ni Christ. But di na to ma-deny ang ilang kaguol mga kaigsunan. Letter B, faith mixed with fear. She acknowledged Christ's power but hesitated at the tomb. Niila siya ni Kristo nga capable si Christ moayo, capable si Christ mubuhat sa mga imposible nga mga butang. Pero pag abot na dito sa tomb, sa reality, sa kanang actual na gyud ba, murag nag-hesitate siya. Okay? Asa man nadapit? John chapter 11 gyapon and verse 21 to 22, then ambak ta sa 38 to 39. Ingon sa verse number 21, the Bible says, then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. Pagtuon na, dili. Ha? Pagtuon na, oy. Kung diri pa lang ka, Lord, di yun ni mamatay si Lazarus. Yawaman siya. Si Mary, niingon sa daanin ni Christ, katong gitawag na siya ni Martha secretly. Gagiinan siya na si Kristo nangita nimo. So, mausa ni gisulti ni Mary. So, Martha man atong gisgutan. Verse number 22, but I know, tanawa ha? But I know that even now, napatay na, nga nalubong na, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. So naa pa siya panlantaw mga igsoon nga, kung kabubuton lang Diyos Ginoo, buhion ni ako igsoon, mabuhi yun eh. Kay bisag unsa ni believe man siya, I know, kay baw ko, definite mga igsoon, dili ni siya ingon, maybe. Ingon si Martha, but I know, ingon anak kadako ang iyang pagtuo ni Christ. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. So nakita na to ang iyang faith. Pero pag-abot na diri mga igsoon sa 38 to 39, ingos Bible, Jesus, verse number 38, Jesus therefore again groaning in himself, cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it. So gitabunan ha, na ay gitabon. Unya ningon din si Christ, Jesus said in verse number 39, take ye away the stone. Kung sa gingon ni Martha, Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. Murag ni sayaw ang iyang pagtuo ba? Mix. Grabe ayang declaration. Kaya, bisan karon Lord, bisan karon. Bisan karon kung unsay mo pangayoon, mahitabo. Pero kani, ablihi na, ablihi. Lord, basig baho na na, oy, baho na na karon kay 4 days na gud napatay. Unya sa ilang panahon, wala biya ning balsamar. Puston na, butangag ointment, butangan og kanang mga pahumot niya, kaman puston mga igsoon diha nagsugod si mami. Diha nagsugod nga na diya sa ila biya na nagsugod ang mami. No? Amot og ganong wala parisig daddy. Usa raman ka style, mami raman. So nakita na to mga igsoon nga naa sa siya kahadlok.
Ang iyang pagtuo ba murag dunay pagsayaw. Murag dili bitaw kanang kuan jud kanang strong jud, pero di nato ma-question niya pagtuo ni tuo gyud siya ni Christ. Dili na nato ma-deny mga igsoon, but maybe because of her temperament, naay mga kuan ba, mga tao nga sa ilang kasing-kasing why question, walay kuan, walay problema ang pagtuo, pero because of their temperament murag matabunan ang pagtuo ba. Daghana karon mga klase mga tao nga grabe pagtuo, pero murag ma-overpower sa iyahang kanang doubt or unsa na. No? Di ba sa ta makingon nga kanang wa gyud ay pagtuo oy kay the presence of fear is the absence of faith. So dapat kung naa kay pagtuo wa ka aning fear. Wala ka aning kuan, pero ato ning tagaag chance si Marta nga taga na to sa chance nga lahi ni siya. Kay di man nato ma-question iyang pagtuo, ni tuo gyud siya mga igsoon. Walay record diri sa Bible nga maingon nato nga kani si Marta ang pagtuo ani questionably. Wala oy faithful servant ni sila, faithful follower of the Lord. Magkinaunsa ang kinabuhi kani sila kanang nagpadayon lang yung sunod sa Ginoo gyud. Pero naa lang gyud siya kanang attitude ba nga ingon ani nga siya ra magyud nakaingon nga Lord ayaw kay basig baho na ba? Awa man siya ningog basin niyo siya baho na. By this time, siya by this time he stinketh. So lahi ni mga istorya si Martha. Definite pirmi ba? Pag ingon niya bati kag naon, bati jud kag naon. Walay duda ba? Walay duda. Kung istorya ni siya kanang murag kaya niyang barugan ba? So na-imagine na to, unsay klase nga tao ni si Martha? Nabatay kaila ni? Ingon ani klaseng tao? Nga kaya niyang barugan kung unsay iyang gisulti? Dili kay pag-abot dito sa unahan ni Kelit og likoy di oy. O tanawa si Saul kaganinang buntag. Ning kalit laglikoy o kani si Christ na magyud iyang giatubang mga igsoon. Dili pa lang ka Lord buhi unta ni ako igsuon. Pero nagtuo ko kung unsay imo pangayoon sa kanang atong amahan, iyang ihatag nimo. Dako kay siya pagtuo ana. Pero pag abot na diri, ningon na si Christ, ablihi ang bato, no, ablihi ang grave. Ingon na siya, ayaw Lord kay baho na na. Ano may tanaw ninyo ani? Ha? Nakalimot siya nga nagtuo siya. Ayaw Lord kay kuan. Bis may excited unta siya, no? May excited unta siya mga kini gipablihan na. Pero lahi magod ang iyahang kanang huna-huna ba? Lahi iyang huna-huna nga ang pagkabanhaw ni Lazarus ngadto na sa sulod. Nituo man siya sa resurrection. So tuwa nag-advance na ang iyang huna-huna. Wala na siya naghandom aning lawas. Ang iyang gihandom ang kaluwasan ni Lazarus. So ingon ani, grabe, kuan kayo si Martha mga igsoon. Believer kayo siya sa doktrina ni Christ. Nga naapay kinabuhi after death. Dili tanang tao nito anak karon oy. Wala mga Kristohanon, luwas na, nagduda pa. Ang karong pagutan, nagaduda pa ba mo sa resurrection of the dead? Ha? Mo may si Christ, ang iyang gipasabot nga ma-resurrected, mabuhi, ang lawas gyud. No? Lawas gyud, pero si Martha, ang iyang unahuna, sa resurrection na. Wala sila nagkasinabot. Mo na pag-abli, tingali, mao na reason, nganong sa diyang paablihan na, Lord, baho na na. Pero gi-remind siya ni Christ, di ba giingnan ta ka kang umutuo lang gyud ka, walay imposible. Wala na siya, nihilom na siya. Then, muna to, nadayon gyud giablihan mga kaigsunan. Let's go to number 4. Her statement of faith. Muna, dili na to ma-question ang iyang pagtuo. Bisan tuod na pagsayaw-sayaw, diri sa point number 3. Pero, diri sa point number 4, i-prove na to mga igsoon, nga ang iyang pagtuo kang Kristo,
definite yun siya kung kinsa o unsa ang iyang pag-ila ni Christ. Confession of Christ. Martha declared her belief in Jesus as the Son of God. Mao nang niingon siya, by now, kay baw ko, nga bisag unsay pangayoon nimo sa amahan, ihatag niya nimo. Because ang iyang faith, mga igsoon, she believed that Jesus is the Son of God. Karon sa ilang panahon, mga igsoon, dili tanan basta-basta makatuo ani. Nakuha ninyo? Dili tanan sa iyang panahon ba? Sa panahon nila, issue kayo ni. Mabito na suko kayo mga Pharisees, ang mga priest, suko kayo, nganong ni-claiman si Christ nga anak siya sa Diyos. Munang isa niya, munang silutan siya, tungod anak, munang napriso siya, munang gibunalan siya, hantod gilansang siya sa cross for that sin. Kay para nila blasphemy daw. Pero si Martha, nituo anak, mga igsoon. Nituo siya. In verse number 21 to verse number 27. 21 to 27. Tanaw ko sa English Bible. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. 22. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. So makita na to ang kanang pagkalig-on sa iyang pagtuo, kabahin ni Kristo. In verse number 23, diritsoon na to mga igsoon. Jesus saith unto her, thy brother shall rise again. Thy brother shall rise again. Well, si Martha, why question mga kaigsonan? She believed. She believed, but in a different realm. In a different level. 24, Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. I know. All right? Verse number 25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. 26. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? So si Christ nagsulti siya mga kaigsunan in both sides. Sa resurrection of the dead ug sa karon present. In verse number 27, she saith unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Ing ana iyang pag-ila ni Christ. So meaning, we cannot question her faith to the Lord Jesus. She even believed in the resurrection of the dead. Kana mo na timailhan sa luwas. Baka mo luwas mo. Nituo mo nga ma-resurrected mo after you die. In the day of the Lord. Dili diha-diha dayon. Kaya basig miyo ka nga ablihi lagamay ang lungon ha. Kanang lawasa nga namatay, patay na na. Di ba? Mabot ang panahon nga hulmaho nagbalik sa Ginoo, pero dili mga igsoon nga kana nga patay nga lawas barog nagbalik. God is preparing a glorified body. Glorified body. Mao ni nakanindot. So si Martha ni believe ana mga igsoon, pero wa siya magdahom nga ang gipasabot ni Kristo mabuhi og balik si Lazarus. Bakit siya nagdahom ani? Mura siya na surprise ba? Mao di ay ni? Pero to make the long story short, mga kaigsunan, nabuhi si Lazarus. So si Martha, wala na siya nagsigig, nagkubi-kubi, nga, Diyos sa to ni mo, Lord, wala na. So makita na to mga igsoon, nga grabe ang iyang pagtuo sa Ginoo. So hinaot pa kita, nga naminaw sa pulong sa Ginoo mga igsoon, nga nagkupot-kupot ani nga Bible, definite pud ta sa atong pagtuo ni Kristo. We understand and we believe, mao ni atong gibarugan, mga Baptist, nga ang pulong sa Ginoo si Kristo mismo. He is the Word.
In the book of Revelation, giklaro sa Bible, mga kaigsunan, He is the Word of God. Jesus is the Word. Mao ning gipasabot diri nga sa dihang mobasa ka sa Bible, you are talking and listening directly to the Lord Jesus Christ. So how do you read the Bible? How do you read the Bible? Ako, pastor, taas yung kay kong respeto aning Bible mo na never yun na nako gumuton, never yun na nako suwatan, ako yun na, papel naman na imong i-worship in town. I am not talking about the paper of this book. I am talking about the Word that is written in the Bible. Dapat, kung nirespeto ka, kung love nimo ang pulong sa Ginoo, muli basahon nimo, i-meditate nimo, sabto nimo, tumano nimo. Unya, makatabang yun ang maglinya-linya ka, oy. Makatabang yun ang magkolor-kolor ka, oy. Wala po uban, para ingnon nga grabe na ilang basa, hala, kinuluray sa Bible, bisag way basa-basa. Color coding pa. Nay violet, nay orange, nay unsa pa diha, yellow. Pero wa pasaha. Okay na mag-color coding ka to help you understand that this is prophecy, this is about kakuman ni siya, kani siya about unsa ni siya. Okay na. Naging ana mo ko sa una, gikapoy ko na dugay oy. But that's okay. Madugay makasabot na ka sa Bible, dili na ka kinahanglan og color coding. Makasabot naman ka. Pero, kanang young believer pa ka, daghan kay kanang maunahuna ba just to aid you, nga di ka masaag ba kung sige pasabot ani. Nanabay nagbuhat ana diri? So mana kani, ang pagtuo importante kayo. Ug ang pagtuo nimo, magdetermina sa imong aksyon. Mao na nga si Martha, pagkadungog niya ni Christ, kabantay mo, mura siya ni ulpot mga kaigsunan sa kalipay. Nisugat na yun siya. Kanya mo na pag-interview ni Christ niya mga kaigsunan, dire, napasundayag sa Ginoo ang kinatibukan sa kasing-kasing ni Martha that she believed who Jesus is. Marang kita, kusukusuhon ta mga igsoon og pangutana, kagunit pa jug espada. Do you believe that Jesus is the Son of God? Siga kigmata. Mga igsoon, unsa kay tubag nimo no? No English. No English. No English ha, no English. Ala, nanugo pag-interpretin, nadugay. Okay. Set aside. Ay, salamat. Nakita magpinoy. May interpreter. Kuyawan ka tingali, oy. Ambot usay mo itubag. Tay pa, mutubag mo. Magpabangbuang ka na lang tingali, katawa ka, magtuwan-tuwan. Uy, dapat bahala nag-itreat kag patay, oy. Tingali ka mo, hapit mo dasmagan, awayo rin yung driver ba? Nangyayag ka, hapit ko mamatay! Nangaway lagi, nangaway. Kay mo langit mo pa doon? Hapit ka na dasmagi, perti malagi ni mong kusukuso dito tamas ginawas driver. Dapat mo, uy, nga naman ni mo dayon. Makaingon tayo ng driver na buang na matinganin ni siya. Oy. Pero mapasabot ba? Kaya ba nimong barugan nga ikaw anak ka sa Dios? Kaya ba nimong barugan nga ikaw nituo nga si Kristo buhi nga Dios? Ug maoy imong gialagaran. Kaya ninyong barugan? Kaya ninyong barugan karong December? December na ba ya? Kaya ninyong barugan sa dihang naimo ingon ninyo og Merry Christmas? Ha? Kaya ang uban ra ba, sakyan-sakyan para way gubot. Mga kaigsuunan, bahala nag-ingnog ko ninyo nga mura kag Pablo da. Ako ko nang mentor god.
Did you ko mo believe kay wanas Bible? Are you listening? Murag na mo ingon Merry Christmas. Ayun na ingon nga Happy New Year. Nitubag ka niya, ni-agree ka niya nga na Christmas? Wala, ina lang Happy New Year. Are you following? Mura mga kaigsunan, never good nga mo-agree ka nila. Ino ka, Merry Christmas. Mura sila ga-introduce ba? Jesus was born in December 25. Unya, niyo ka nga, Merry Christmas to. Unya, agree ka. Tinuod ba di ay na? Di man na tinuod niya? That is pertaining to the Lord, ha? Kung pertaining sa atong Ginoo mga kaigsunan, it must be the truth. Ayaw jo gisgot-isgot nga naa-involve ang ngalan ni Christ nga naay bakak. Di ba atong gituan nga kay natawo na ang manonobo sa kalibutan, wa may lain. Si Jesus man na, unya ilang gipasabot, December 25 na unusa man bakak man na. Susiha sa ninyo, oy. Pangita isang ebidensya. Pero klaro kayong evidence nara sa Bible, mga igsoon. Di yun pwede ang December 25. Well, mayon din ang mga tao. Kanus amag yun. Nanong ato magginatultulon o kanus nga wala man na gisuwat sa Ginoo. Anything that is secret, it belongs to the Lord. Kay dili gusto sa Ginoo nga magsigitag celebrate alang birthday ni Christ mga kaigsuonan. Wa man tag-iingnan sa Ginoo nga atong i-celebrate ang iyang pagkatao. Ang gipahinumduman sa Ginoo ang reason nganong natawo siya katong paghatag niya sa iyang kinabuhi. Ang pagkalubong ug ang pagkabanhaw. Mao toy gipa-remind sa Ginoo nato pirmi. Mao toy gibutang niya sa ordinance sa church, baptism ug kanang Lord's Supper, remembering the death, burial, and resurrection of the Lord. Importante nga panghitabo sa iyang kinabuhi, dili ang pagkatao. O kaya na ninyong barugan. O klaruhan na inyong statement of faith. Kay basig mahadlok mo ba? O niya ako raman ning amo nagkuan nako, nag-greet nako. Ikaw, oy, kuha na, appeal ka sa Christmas party, ha? Unsaon na lang ni. Pangitaon ta ka. Itaon pa dyan ko ni sir. Kaligid si sir yun. Ay, manungog yun ni si sir. Ay, barugi na lang. Sir, di dyan ko ka-appeal, sir. Sorry kayo. Wala ka mo appeal. Nabiya kay program. Appeal biya ka sa program. Sayaw biya ka, ha? Pasayawon pag yun ka, ingon baya ang kwan ha? Ingon baya ang dole nga, dili pugson. Ingon baya, baka kasi mong amo ana. Di inom pa dyan kayo, nung dumiha, ako na biya kang i-promote, basig mausab akong una-una ba? I-present baya ka karong Christmas party. Ayay. Murag lahi na lang istorya ha, Pastor da. Ipresenta ka karong Christmas party nga ikaw ang mahimong sunod nga assistant to the CEO. Hala ka diha. Unsaon na lang na nimo. Unsaon mo. Ikaw gid pastor, tagaan jud ko nimong problema. Ayaw ka problema, una sa tanan, wa man ka diha. Istorya naman eh. Pero ako lang pangutana ba, kaya ba na nimong barugan o niya nga, di lang ko sir, ayaw lang kong i-promote kung dili nimo, kung hindi man dyan ko kakuan. No? Di man ko ka-appeal diha. Kaya kung mutunga ko, i-promote ko nimo, assistant to the CEO. Pero kung barugan dyan ako akong pagkakrisnohan nun, bawal man na sa ako ang pagtuo, himuon ko sa Ginoong CEO. Unya, unsao man na sir, asa man ko mo kuan. Asa may akong pilion ani? You're fired. Now, I am the CEO of my life. Wanay magbuot na ako. Di promote ka diretso CEO. Sakto. O karon wala na magbuot na ako. I am free. I am now the CEO of my life.
Di ba? Wala na magbuot na ako. Kisa may makasugo sa CEO, God. Di ba? Ang kanagay COO, di man na makabuot sa CEO, kay ang COO, more na itig, Sugo na sa CEO, wala na mahimo. So, ingon ani mga kaigsunan, liguna ang imong pagtuo, kay importante kay ng statement of faith. Dire nakita nato ang statement of faith, si Christ mismo mo nag-interview ni Mary. Interview man eh. Di nakita ni Christ mga igsoon nga nituo gyud siya. So, sa number 5, katapusan, her supper of service. Umana, nabanhaw na, tapos na, wala na giistoryahan, padayon na ang kinabuhi, nahunong na ang kaguol, nahimo ng normal, ang dagan sa kinabuhi. Tanawa mga kaigsunan, pangitaon na to si Marta. No? According diri sa atong point, continued commitment ang atong makita sa kinabuhi ni Martha. After Lazarus was raised, Martha again served at a supper. Nibalik na sad siya. So, kung atong imaginon, karong panahon na, siya ni ang mag-prepare sa bread. Siya ni ang mag-prepare sa wine. Siya ni ang mag-prepare. Ingon na ba? Naagyo siya part. Importante na nga buluhaton sa simbahan. No? Ang uban kay isalig lang si kunanana, ang pastor's wife ra ano eh. Pero dili, si Marta mga igsoon nangamot. Si Marta nangalagad ani mga special event sa Kristohanong kinabuhi. In John chapter 12, 1 and 2. In this Bible mga igsoon, then Jesus 6 days before the Passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead. Verse 2, there they made him a supper, and Martha served. Balik dayog pangalagad. But Lazarus was one of them that sat at the table with him. So to, apil si Lazarus dito naglingkod mga igsoon sa supper. So si Martha, nibalik dayog pangalagad. Tayo pa, nakasabot na ni? Nakasabot ha? So kung panalitan sa karon sa simbahan mga kaigsunan, dako kay kag problema. Unya, naman sa tayo celebrate nga supper, Lord Supper. So, Lord Supper man, unya, pagkahuman, ikaw may kanang ganahan kayo mo, kuha na ba, mo volunteer ana nga, ikay mo atiman sa mga arrangement, ingon na kay daghan, ba na, buhaton diri, mag-prepare ta diha og lamisa, ingon na ang mga hapin, na kanang kasagaran, inig-abot sa kung kanusa ang kanang event, di pa mangita og unsay ihapin, unsay itabon, tanawa na. Si Martha covered na niya tanan. Si Martha kay baw siya unsay iyang buhaton. Ingon ana mga igsoon. So kung natay Martha karong panahon na pagkanindot naman lang. Ang unahuna sa pastor mga kaigsunan wa na kampante na kay Lord Supper kay baw na sila unsay ilang buhaton. Kay diha man mahimong useful ang mga babay, arrangement, no, kanang mga decoration. Dapat ang mga babae kay kalain kung tanahon nga ang lalaki may magana-ana sa mga buwak, ya magana sa mga balon, o nya may mag-design mga igsoon. Kay tanaw na to kisa ga-design ani, lalaki ga-design na makaingom sa tag tinuod tang laki na. Tinaagi mga laki nga maayo kayo mo arrange og buwak. Kung natay ng nana diri pag-usab og profesyon oy. Kinaa nakas pangpang ngadtos kadaot. Basig madugay ba? Biklonor na kasiyawa basig man kanindot. Mukalit na nagtuyok. Kay pambabae magyud na siya naa diha ay nagkuhain ang kanang porsyon ang mga babae sa unsay mahimo sa simbahan. Diba? Kasabot ha? Kung lalaki ka, be a man. Noon sa mga kasimbahanan, ang mga babae na nagplumbing.
Nag-ayo dito sa mga tubo, nagkamag-kamag dito sa kuha na mental ang mga babae. Ang mga lalaki mo may nag-arin sa buwak. Uy, kakuyaw naman aning simbahana. Ang mga babae mo na nagunit og martilyo. Lisura, imaginon ang simbahana, oy. Ato ko na rin saktuhon, be. Kamu mga babae, pangitaan yung kaugalingon. Maybe you are the Martha of this church. Just don't forget to also sit at Jesus' feet. Ay lang kalimti kay kilala na adyo kay devotion. Sa imuhang kanang capability to do something, dapat na adyo kay time nga maminaw. To make your service acceptable. Amen? Ang imo pagtuo, lig-una gyud na siya. Pagtuo nimo ni Kristo. Kay kung walay pagtuo, ato naman ang gikat-on, nga walay sakripisyo nga mahimong madawat or acceptable sa Ginoo kung walay obedience sa iyang pulong. And how can you show your obedience without listening? Mabita ang pagpaminaw, ingon sa 1 Samuel kaganina, ang pagpaminaw mas better pa kaysa kanang mga i-offer nimo. Right? Ang obedience mas better pa kaysa any sacrifices. So mo na'y atututukan, o siya mas better. Kay si Martha, nabadlong bayaan eh. Mary had chosen what is good sa pagpaminaw. So ang pagpaminaw, mas better kaysa sacrifice. Nag-sacrifice man to si Martha atong panahon na gibadlong siya. Na sa iya pag-sacrifice mga igsoon, wala to na accepted sa Ginoo. Kaya wala mo siya nalipay. Wala gibadlong siya nga dapat nilingkod sa kadiri. Pwede naman migdi mangaon, ang importante nakadungog mo. Are you following? Mao na pag naay mga event mga kaigsunan, pag naay wali, wala nay magluto. Pag naay wali, wala nay mag-arrange diha. Pag naanay magwali, wala na'y maglihok-lihok. Kung unsa pa'y gilihok ninyo, hunong gid mo tanan. Ganuman, kinahanglan ka maminaw. Kaya importante ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pag naanay wali, pungig yun na inyuhang. Kana kasi aron ka, pungig yun lang yun. Bahala na kung sa'yo may tabo. Ano, tapa, naminaw ka? O, nanawa o. Ano, pungi, ni barog na noon o. Ilang pungi. Bawaan yun na huwag yun naminaw di ay. Asula. Wala nakita sa kamera da. Mas may tinalinig na yun mo inyo ba no? Huwag yun kay buhaton, maminaw juga. Kaya importante man ang pagpaminaw, diha ka sukdo ni Christ. Unsa ka ka-excited maminaw. Unsa ka ka-willing mo learn. Ug unsa ka ka-excited mo tuman. Gibasa na ni Kristo ang imong kasing-kasing. So I hope nga makita ni Christ mga kaigsunan ang imong kalipay sa pagkat-on. And that is the life of Martha. O ginaot pa nga naatay nakatunan ni ini mga kaigsunan. Atong i-apply sa atong kinabuhi. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for the lesson that you have given to us this afternoon. I pray that you will bless us, dear Father, with the heart that will obey kung unsa may imong gustong ipabuhat sa amo. And I pray, Lord, that you will bless your people to be honest sa ilang kinabuhi diha nimo, Lord, na kung doon na may mabadlungan sa mong kinabuhi, dili na mo itago, dili na mo ipalikay, kundi among i-surrender diha nimo, Lord, so that magkagaan ang among kinabuhi sa pagpangalagad nimo. Because the more we hide our sins and the more we keep it, the more dragging ang among pagpangalagad nimo. The more bugat ang among kinabuhi sa pagpaduol sa imo. So please help us, Lord, to be honest and help us to be humble nga kung dunay angay usbon sa among kinabuhi, Lord, please help us nga mausab dili. Salamat kay Lord sa imong hamiling dugo nga kanunay ang andam nga muhugas sa among
masinaypanon o mulimpyo sa hugaw namong kasing-kasing. And please help your people to be honest and to be willing to come to the altar this afternoon to beg you, O God, to cleanse them and to ask your help that the next time, O God, magbantay na ang matag usa. Tuguti nga mag-amping ang matag usa sa mga laka nga buhaton namo sa among pagkakristohanon, and that is the reason why you have given us instructions and lessons nga among gikat-on, and please help us, O God, nga dili namo in this regard. Thank you, Lord, once again for this altar call. May you bless your people to kneel down before you, Lord. This is for your glory. In Jesus' name, amen.